So sorry. Amen. Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid at pinasasalamatan ko ang Diyos sa inyong patuloy na pagsubaybay sa programang ito, sa mga kapatid na nakakasama at sa mga kapatid na naglalaan ng oras para makinig no, sa mga paksa na ating tinatalakay sa mga nakaraan at sa mga darating pang mga araw na ating pagtalakay, no? So sa mga kapatid na matagal na nating nakasama dito, alam ko na ang ating mga tinatalakay ay madali na itong maintindihan, no? Pero sa mga bago, I encourage na pwede ninyong pasadahan yung mga nakaraan nating mga messages, ano? Especially yung kauna-unahang mga message na about the God's timeline, no? Anyway, magkakaroon ako ng topic, yung tatlong part ng God's timeline, gagawin ko ng isang session lang, no? So as a review, no? So sa ating pag-aaral, dalawang grupo ng mga Kristiyano nowadays, no? Dalawang grupo ng mga Kristiyano ang nasa atin ngayon, ano? Una, yung mayroong eternal security na tinatawag nating eternal security, no? At ang pangalawa naman ay tinawag ko silang performance-based acceptance. Ano bang ibig sabihin nun? Actually, yung performance-based acceptance, kinakailangan mayroon kang gagawin, no? To be accepted, no? Ito yung mga taong pagkatapos mong manampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus, nang siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw, ay kailangan mong manatili, no? At magpatuloy sa Kanya. So, masyadong kung titignan natin ito, ay para bang questionable, no? Anyway, yun ang dalawang grupo, no? So ating itong titignan sa ating pag-aaral ngayon sa pagpapatuloy natin sa Acts chapter 13. Last meeting, ating natunghayan itong Acts chapter 13, no? So ngayon, ipa-finalize natin, ano? Ang inyong lingkod ay nasa posisyong ang biyayang kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin o binigay sa tao ay mayroong kasiguruhan, ano? Meron tayong eternal security, ano? At hindi ito magbabago. At ang bagay na ito ay isang tiyak na katotohanan sa turo ng salita ng Diyos. Sa panahong ito, ikaw at ako ay
naligtas dahil sa biyaya lamang ng Diyos at hindi batay sa gawa ng sinuman. Diba? Malinaw naman sinasabi dun sa Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. Ang kasiguruhan ng kaligtasan ng mga nasa ilalim ng biyaya ng Diyos ay kailangan niyang matutunan ang tamang paghati sa salita ng Diyos. Bakit? Kapag walang kaalaman o hindi naniniwala ang isang Kristiyano sa pag-aaral ng salita ng katotohanan na may tamang paghati, magkakaroon ito ng komplikadong pananaw sa kasiguruhan ng kanyang kaligtasan. So, hindi natin maididepensa, Kung ang yung position is eternal security, then hindi mo kayang i-rightly divide, which is the instruction o command of Paul to study and rightly dividing the word of truth. By rightly dividing the word of truth, magkakaroon tayo ng conflict sa ating patuloy na pag-aaral sa salita ng Diyos. Isang bagay na mahirap sa isang tao ay tanggapin niya na siya ay mali. Of course, napakahirap ito, Pagka sinabing ikaw ay mali, sasabihin nila at ikaw ay mahirap tanggapin, At kailangan itong ituwid, Hindi matanggap ng basta-basta ito, Lalong-lalo na kung ang pinag-uusapan ay tungkol sa sistemang paniniwala, yung systems of belief, Mula pa nung unan, mula nung pagkabata natin, naturuan na tayo kung saan-saan, sa mga kaibigan, sa eskwelahan, yung meron tayong system of belief sa ating naitanim sa ating puso, sa ating mga isip, So, kung ang pinag-uusapan nito ay ang sistema ng paniniwala, mahirap ito para sa isang na kumbaga naitanim na sa kanyang puso dahil matagal na niyang itong ginagawa at nakalakihan na niya ito, Walang sino mang tao, kahit isa, remember this, ang makapagsasabing siya ay 100% tama, Kahit saan ka pumunta, walang makapagsabi na ikaw ay 100% tama, at hindi nagkakamali, Pagdating sa kanyang pananaw sa salita ng Diyos, Pagdating sa salita ng Diyos, hindi natin pwedeng sabihin sa isang tao na mali ang kanyang pananaw. Never na masabi natin mali ang kanyang pananaw kung wala naman tayong basihan batay sa salita ng katotohanan, Tanging ang Diyos lamang ang hindi nagkakamali. Of course, yung Diyos lamang ang hindi nagkakamali at hindi magbabago ang kanyang mga salita. Isang hypocritical o pagkukunwari sa isang local church o sa isang mismong tao sa nag-aaral sa salita ng Diyos sa panahon natin ngayon na sila ay may 100% at hindi nagkakamali sa hanay ng kanilang itinuturo sa loob ng kapulungan. Walang makakapag-claim ng gano'n dahil lahat naman tayo ay nagkakamali. Of course. At kung ganito ang kanilang pananaw, sino man, para bang kanilang sinasabi na alam na nila ang lahat, Kapag ang isang tao, para bang ang nalalaman na niya o alam na niya ang lahat, so, at wala nang kakayahang matuto pa, Of course, pag alam mo na yung lahat, hindi ka na matututo dahil alam na natin ng lahat So, tandaan natin, lahat ng mga tao ay walang nakakaalam sa lahat ng mga bagay. Sa estado ng aking buhay ngayon, binibigay ko ng halimbawa yung buhay ko, natuto akong makinig. Suriin ang sinasabi ng isang tao. Hindi ko naman sasabihin na pag narinig ko siya, sasabihin ko, mali siya. Merong taong ang ugali niya ganun mali ka kagad, Sasabihin niya sa iyo, mali ka. So, ako, okay lang sasabihin nilang mali. But, natuto akong makinig, Suriin ang sinasabi ng isang tao ayon sa salita ng Diyos. Of course, ito yung ating supreme base of all doctrine, Nakahanda akong matuto, I'm ready to learn, Bumitaw sa nakasanayang mali, of course. Saan ba tayo galing? Di ba? Dati, nung bata pa tayo, alam naman yung istorya ng ating buhay, So, after na tayo ay nakakilala sa Panginoon, natuto tayong magbasa sa salita ng Diyos. At alam ba ninyo na tayo ay
nakinig. Pag nakinig tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos, sabi ni Peter, but grow ye in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Ano? So, dapat ganun ang maging attitude ng isang mananampalataya. No? So, nakahanda akong matuto, no? Bimitaw sa nakasanayang mali, muling mag-aral. No? Muling mag-aral. Ano? At dumidepende sa sinasabi ng salita ng Diyos. No? Ang Biblia, no, ay walang hanggang kaisipan ng Diyos. Ito ay ang Biblia, no? Walang hanggang kaisipan ng Diyos para sa isang katulad nating mahinang nilalang. No? Of course, nasabi kong mahinang nilalang, tayo ay mula kay Adam, no? Isang we are fallen child of Adam, no? At sabihin, alam na nating lahat ang dapat malaman sa banal na kasulatan. Kung ganito ang magiging attitude natin, ito ay isang uri ng pagpaparangal, ano, sa sarili. Masasabi natin ito ay isang self-glorifying, ano? Self-glorifying. Tandaan natin, hindi ko binibitaw, lagi kong binibigyang halimbawa ito that learning is a continuous process. Lagi kong itinatanim sa aking personal na buhay na hindi tayo makakarating sa dulo, no? Habang tayo ay nabubuhay dito. Tayo ay naligtas, pero hindi natin aabutin, ano, yung pinakadulo. Ang dulo natin sa ilalim ng lupa, no? Pero yung kaalaman patungkol sa mga malalalim na spiritual na bagay, ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos, walang makakaabot doon, ano? So, sabi niya dito, in 1 Corinthians chapter 5 verse 6, your glorying is not good. Sabi ni Pablo, know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump? Ang sabi ni Apostol Pablo dito sa mga taong ito, hindi mabuti ang kanilang pagmamapuri, no? Dahil ang kanilang pagmamapuri ay hindi naman dapat ipagmapuri. Tignan natin ang sinasabi ng mga naunang talata, no? I hope meron kayong ballpen, papel, ay lista na lang natin dahil masyadong mahahaba itong mga messages natin at baka matama rin kayo, no? So, mas maganda sana kung isulat ninyo at katulad ng mga Bereans, tinitignan nilang maigi, no? Kung ito bang pinagsasabi ng inyong lingkod, nandiyan sa salita ng Diyos, ano? So, 1 Corinthians chapter 5, verses 1 to 2, bago natin nakarating yung binasa nating verse 6, no? In verse 1, it is reported commonly. Sabi niya, yung commonly, itong natural, ano? Yung ginagawa ng, ito ay karaniwan, ano? Karaniwan na lang. That there is fornication among you, and such fornication as is not so much as named among the Gentiles, no? Ito, mga kausap ni Pablo dito, yung mga little flockers, yung mga Jewish believers during those days, no? That one should have his father's wife. Isipin ninyo, ang asawa niya, yung ina niya, no? Stepmother bang tawag doon? By the way, ang ating series na pag-aaral, para hindi nakakalito, no? By the way, itong series na ito ng ating pag-aaral sa Book of Acts ay tinitignan natin kung kailan nagsimula ang pangangaral ni Pablo patungkol sa biyaya ng kaligtasan pagkatapos na ipinahayag sa kanya ang dispensation of grace. Alam naman siguro ito, di ba? Tandaan natin, sa mga sulat ni Pablo, hindi lamang iisang grupo ang kanyang tinutukoy. Hindi isang grupo, no? Katulad ng ating nabasa, no? Pansinin natin ang talatang 1, there are two groups in this verse, no? Dahil nagkaroon ng comparison, no? Si Pablo sa kanyang sinulatan. By the way, ang Book of Corinthians, 1st and 2nd Corinthians, ang sinusulatan ni Pablo dito, yung Church of God, no? So, ang comparison dito ay si Pablo sa kanyang sinulatan, ang sulat ni Pablo dito ay naka-address sa Church of God, no? Na kanyang inuusig before. Si Pablo, inuusig niya itong Church of God na ito, di ba? Isa ito, no? Na kanyang inuusig before, no? The other group are Gentiles. Nakita niyo kanina, yung binasa natin.
yung mga Gentiles in chapter 5. Many Christians today, hindi nila nakikita ang dalawang grupong ito. Hindi nila nakikita, actually, hindi nila nakikita na kasama niyo ako na before di ko nakikita to. Marahil ito, nakikita na nyo na rin to, no? Many Christians today, hindi nila makikita ito, ang dalawang grupong ito. Marahil, ano, ayaw nilang tignan, ano, upang itaguyod ang kanilang salaysay, ano, yung, ang tawag din salaysay, yung pinaka-narrative, no, sa kanilang pag-aaral sa salita ng Diyos. Pag sinabi nating narrative, yung mga sinasabing pansarili ng isang mga ngaral, no? Dahil nais nilang itaguyod, ano? O iniingat ang katuruan, ano? Pero mayroong iba na nakakakita nito dahil sila ay naniniwala, ano, sa kung ano ang nakasulat sa Biblia. Tandaan natin, ang ating basis is yung ano yung nakasulat sa salita ng Diyos, ano? In verse 2, nasa ano tayo, no? Nasa 1 Corinthians chapter 5 tayo, no? Bago tayo pupunta sa Acts chapter 13, no? Mahaba pa yung tawag ito, mahaba pa yung introduction sa laman ng ating pinag-uusapan, no? In verse 2, and you are puffed up and have not rather mourned that he that had done this deed might be taken away from among you. Tingnan niyo yung talatang yon. Ayon sa talata, ang mga taong ito ay mapagpalalo, no? Mapagpalalo. At hindi man lamang sila nalulungkot. Kahit na ang pangalan Diyos, ang pangalan ng ating Panginoon ay nalalapastangan, ano, dahil sa kanilang pag-uugali sa gitna ng mga Gentiles. So ang kausap ni Pablo, sinulatan niya yung Church of God. Yung Church of God, ito yung mga taong, by the way, para maintindihan ninyo, yung Church of God, yun ang mga little flockers during the earthly ministry of Jesus Christ. Ito yung pinangakuan niya na ibibigay sa kanya yung kaharian. Ito yung mga little flock, no? Yung munting kawan, no? And then sila ay nagpatuloy, no? Ang bansang Israel ay nahulog, no? Hindi nila tinanggap si Kristo, ipinapako doon sa krus. Bigyan sila ng 1-year extension of mercy, illustrated by the fig tree, parable of fig tree. And then, after 1 year, pinako si Esteban. And then, finally, they rejected the Holy Ghost. Diba? Ganun yung istorya niyan, eh. So, sa panahon na yon, in Acts chapter 1 to 7, nangangaral sila, there are some people na hindi rin nila tinanggap si Jesus Christ, no? Hanggang sa nahulog ang bansang Israel. Now, so hindi sila nalungkot, ano? Ito yung sa gitna ng mga Gentiles na ito. Yung mga Gentiles na ito yung mga proselytes, no? Proselytes. Ito yung sabihin ng proselytes. Sila yung mga naging bahagi ng Judaism, no? At sila ay nagpatuli at sila ay naging bahagi ng Church of God, no? This is not the church, the body of Christ. Titingnan natin na yan, no? Dahan-dahan lang tayo, no? Dahil sa kanilang pag-uugali na, no, sa gitna ng mga hentil, hindi nila inaalintana yon, ano? Kasi ang ugali nila is fornication, yung ginagawa nila, no? Ito ang tinutukoy ni Pablo na hindi mabuti ang kanilang pagmamapuri. So in verse 3, for I verily as absent in body, but present in spirit, have judged already, as though I were present concerning him that hath so done this deed. Sabi niya, no? So, anong makikita natin dito? Ang pagpapakita ba ng paghatol ni Pablo, take note, no? For this evil behavior, no? Sa mga little pluckers, no? Ay angkop para sa biyaya ng kaligtasan? Tanong lang ito, no? Angkop ba sa atin yung paghatol ni Pablo sa kanila? Ibig sabihin yung judgment. Hinatulan na sila, no? Titignan natin yung ginawa ni Pablo mamaya, no? Sa bahagi na ito ng iyong Biblia, nasaan ang lahat ng ating mga kasalanan? I mean, personally sa atin ngayon, titignan natin, and then i-compare natin. Actually, ang ating pag-aaral, it is comparing spiritual things with the spiritual things, no? So, nasaan ang lahat ng ating mga kasalanan, no?
Hindi pa ba pinatawad ng Diyos and we are accepted in the beloved in our position today? Kung ang kung ang body of Christ during those days is already exists, ibig bang sabihin ang mga kasalanan ng mga taong yun ay hindi pa pinatawad ng Diyos? Now, at this present time, wala bang gumagawa ng ganon? Wala bang gumagawa ng, ang sabi nga, it is common, no? It is a common thing, no? O bagay na ginagawa nila during those days. And even though in this present day, no? Ginagawa pa rin yun. And verse 4, in the name of our Lord Jesus Christ, verse 4, when ye gathered together, and my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ, no? Verse 5, to deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh. Isipin niyo yun, no? Isipin niyo yun. Delivered such an one unto Satan, no? For the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus Christ. Isipin natin to, no? Ito ba ang doktrina na itinuturo in this present dispensation of the grace of God? Si Pablo na apostol sa body of Christ ay ibinigay niya ang klase ng taong ito, no? Kay Satanas. Ano siya? Ang tawag ito? Fornicator. Yes, fornicator siya, no? Ibinigay niya kay Satanas, no? Kaya nga sa verse 6, ang sabi ni Pablo sa Iglesia ng Diyos, this is the Church of God, no? Sa mga taga-Korinto, no? Hindi sila dapat magmapuri dahil hindi mabuti sa kanila na sa talatang ito, no? Na ang sabi niya, hindi baga ninyo alam ang kaunting lebadura ay nagpapakumbok, no? Sa buong limpa, no? Yun ang konti lang alam naman ninyo yung lebadura. Yung leaven is tawag dito, i-compare sa kasalanan, ano? So, verse 7, purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lamb, no? As ye are unleavened, no? For even Christ, our Passover. Tignan niyo yung mga term, no? Alam ba ninyo na napakahalaga ang language in Scripture? Pag nakita ninyo yung language, huwag mong sabihin kagad na kukunin mo yon at isu-superimpose mo or ipapatong mo kagad sa body of Christ. Hindi personally ako, hindi ganun ang aking approach sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pag nakita ko ang isang salita, even saan man in the entire Scripture, hindi ko kukunin at ipapatong ko agad sa body of Christ. Now, for even Christ, our Passover is sacrifice for us. Dito sa ating talata, sino ba ang ating Passover? Sino ba ang ating Passover? Tandaan natin, si Jesus ay hindi naging Passover sa mga Gentiles. Hindi siya naging Passover. Siya ay naging Passover sa bansang Israel. Remember this, si Jesus Christ never na nag-minister sa mga Gentiles. Actually, meron silang maging sa point na yon, si Jesus Christ merong outstanding instruction na sinusundan ng mga alagad, no? Ang sabi na niya kasi sa mga alagad, huwag kayong tutungo sa mga hentil, no? Bagkus punta kayo sa mga lost sheep of house of Israel, diba? Dahil ang kaligtasan is para sa Israel, sa mga Jews, no? Ito yung kanyang ministry ng ating Panginoong Yesus sa mga Jewish people, ano? So, yung Passover na ito, tandaan natin, hindi para ito sa body of Christ. Hindi sa mga Gentiles, no? Verse 8, therefore let us keep the feast not with old leaven, no? Neither with the leaven of malice and wickedness, no? But with the unleavened bread of sincerity and truth. In verse 13, but them that are without God, judge it. Therefore, put away from among yourselves that wicked person. Ang tanong dito, ganito ba ang ginagawa sa mga taong nagkasala sa panahon ng biyaya? Naalala
Naaalala ba ninyo minsan sa ating topic? Naibahagi ko ito, no? Sa isang miyembro, no? Sa isang local church. Sa panahon natin ngayon, siya ay ibinigay kay Satanas. Maraming nakakaalam dito, no? Ibinigay kay Satanas, no? Dahil sa kanyang maling ginawa, no? Ang tanong ko, baka siya mayroon din ginagawang hindi tama, di ba? For all have sinned and come short of the glory of God. Ang sabi niya sa Romans 3:10-11 at lahat tayo ay nagkakamalit, walang naghahanap sa Diyos. Di ba? And then, sino ka para humatol na ibibigay mo kay Satanas samantalang ganun din tayo, no? Sa harap ng ating Panginoong Diyos, kapares ni Adam and Eve, we are sinners, no? So, kapatid, this type of sin, fornication, is a common. Tandaan niyo in verse 1, it is a common thing, no? O common sin, no? Karaniwan, ano? Na nangyayari even in this present time, no, to some local churches. Huwag mo na lahatan kasi baka may perfect, no? Sa lahat, no? Now, kung iniisip mo ang mga talatang ating nabasa ngayon ay referring to us as part of the body of Christ, then the conclusion is this: ikaw ay nasa ilalim ng kautusan. Ikaw ay nasa ilalim ng kautusan at kailangan mong sundin 100%, no, ang lahat ng hinihingi ng kautusan. O, di ba? Yun, kung ikaw ay nasa ilalim ng kautusan. Remember kung ano sinabi ni James. Yung 10, kahit isa lang ang nagkamali ka sa isa, linabag mo na yung lahat. Ano ba ang pinupunto natin sa mga talatang ito? Ang dahilan kung bakit hindi nakikita ng mga bumabasa ang dalawang grupo sa section na ito ng inyong Biblia. Yung iba, hindi nakikita talaga ito, no? dahil ayaw nilang tignan, ano? Marahil ayaw nilang tignan or intindihin. Ang kausap ni Pablo dito ay miyembro ng Church of God in Corinth. Sana i-search nyo ito, no? Miyembro sila ng Church of God in Corinth, no? That Paul persecuted. Si Pablo mismo ang nag-persecute sa mga churches of God, no? During his time, no? O hindi pa siya naligtas noon, hindi pa siya nakakilala sa Panginoon, no? Wala pa siyang hindi pa siya ginamit ng Diyos, no? Ngayon, kung pinipilit mong ang bahagi na ito ng yung Biblia ay para sa body of Christ, then you need to deliver some of your members. Tama ba tayo? O tama ba yung pagkaano ko doon? You need to deliver some of your members who commit fornication, ano, to Satan, ano. Ibigay natin sa kanila. Dahil kung hindi mo kayang gawin ito, lalabas na hipokrito tayo. Hindi katulad yung naikwento ko sa inyo, mayroong isang leader na ibinigay talaga, no? Actually, ibinigay kay Satan yung kanyang isang member dahil nakitaan siya ng hindi naman fornication but something wrong, behavior, maling pag-uugali, no? Sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos, kailangan nating i-rightly divide, no? Even the instruction given to the body of Christ through Paul from Romans to Philemon, no? Kailangan natin itong hatiin ng tama. Yung mga sulat na instruction para sa body of Christ, ito yung pahayag ni Jesus Christ, revealed o ipinahayag niya kay Pablo from Romans to Philemon, ano? So, yun ang mga sulat na inahayag ng ating Panginoong Yesus kay Pablo. Kung iisipin natin lahat ng mga denominational churches, ay mayroong silang tinatawag na theological narrative. Ano ba yung theological narrative? Yung sa kanila galing, ano, yung mga salita na yon, ano, which is not biblical, ano. Tumutukoy ito sa sistema ng paniniwala ng particular na grupo. No? Hindi naman kasi lahat tayo, meron tayong mga pare-parehas na pananaw. Though we are, sabihin na natin na tayo ay mananampalataya, pagdating ang bottom line dito, tayo ay nanampalataya sa Panginoon, ano?
tayo ay naligtas, ano? Dahil sa death and burial of resurrection of our Lord Jesus Christ. No? Ito ay tumutukoy ito sa sistema ng paniliwa ng particular na grupo. Inaangkin ng iba na sila lamang ang tama. Actually, kuminsan itong nararamdaman, ano? At ang iba ay mali. If your biblical theology, no, theological doctrine, not aligned with theirs, no, sa kanila, or hindi nakaayon sa kanila, no, automatically, you are wrong. Ganito yung attitude ng iba, no. Pagka hindi nakaayon sa kanilang pananaw, sa kanilang set of doctrines, automatically ikaw ay mali kung ano na sasabihin sa iyo, no? Anyway, iyon ang kanila yan, di ba? Kahit na wala silang ito hindi natin pwedeng tanggapin ito marahil, no? Kahit na walang yung iba, no? Hindi nila naiintindihan o unawa sa yung sinasabi, no? Or nakikita sa salita ng Diyos. Ito ang sinasabi ni Solomon. Actually, marami, no? Hindi pa narinig ang iyong sinasabi, mali ka na kaagad, no? Mali ka na kaagad. Marami, no? Makikita nyo sa ibang, sa mga nagbabahagi ng salita ng Diyos, kumisan nakikinig ako at nagbabasa ako sa mga comments. Maraming mga bashers na nasasabihin na nila ikaw ay mali, no? Anyway, yun ang kanilang pananaw. In Proverbs, sabi ni Solomon, Proverbs 21 verse 2, every way of a man is right in his own eyes, but the Lord pondereth the hearts, no? Tinitingnan ng Diyos ang puso. Ganito rin ang problema ng isang mangmang, no? In Proverbs chapter 12 verse 15. The way of a fool is right in his own eyes, but he that hearkeneth unto counsel is wise, no? Iniisip ng isang mangmang tama ang kanyang tinatahak, no? At ayaw makinig ng payo. O, yun ang ating nakikita, no? So, personally ako, natuto akong handang makinig, no? At matuto, no? So, lagi ko sinasabi, walang sino man na makakarating sa dulo pagdating sa mga bagay na espiritual, sa mga deep things na nanggaling sa Diyos, no? So let us continue in Acts chapter 13, no? Previously, tinalakay natin ito. Ngayon, babasahin na lang natin, no? Last time ating natalakay ito, no? Ang isang gawain na ibinigay kay Barnabas, no? At Saul. That time si Pablo, ang pangalan niya ay Saul. Nakita natin ito, ang kauna-unahang misteryo na ginawa ni Pablo. Siya ay nangaral at palipat-lipat sa mga synagogue, no? Sinagoga. Upang mangaral, ano? Una sa mga Hudyo, to the Jew first, and then to the Greek, no? Pagkatapos sa mga Griego, no? Habang ating sinusuri ang aklat ng mga gawa, ating kinikilala, no, ang mga language. Itong mga language. Bigyan ko kayo ng halimbawa about language, no? Tandaan natin, basahin niyo yung 4 Gospels. Nangungusap ang ating Panginoong Jesus sa bansang Israel. Ayaw niyang papuntahin sa mga Gentiles people. Punta ka lang sa mga Lordship of House of Israel. Pag nakita natin yung branches, fig tree, olive tree, sa branches na lang, lagi kong ginagawang example ito. Pag nakita natin yung branches, pagdating sa 15 ng diyan, pinutol. Diba? So, paano mo i-fit ang doctrine na yon kung kiniklaim mo na nakita mo yung branch at ipapatong mo sa body of Christ, para bang ikaw ay branches na pwede ka ring maputol. Pwede ka ring maputol. Di ba? Bibigyan ko na rin kayo ng halimbawa pagdating sa yung nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ito, makikita natin ito. Di ba mayroong sabi ni Moses during his time na
nagkasala ang bansang Israel. Ang sabi niya, kung hindi sila patatawarin, burahin mo na lang yung pangalan ko sa aklat ng buhay. Hindi lamang yan, in the book of Revelation, pwedeng mabura ang pangalan those who were written in the book of life. Now, honest lang. Pero baka mayroon kayong nakikitang ibang pananaw dito, no? Or point of view. Magkaparehas, ibig kong sabihin, pwede bang yung eternal security as my itong aking introduction kanina na merong tayong eternal security na pwede ba natin gamitin na ang pangalan mo ay nakasulat na sa aklat ng buhay? Na pwede rin merong chance na maburang yung pangalan? So, sana bigyan nyo ng pansin yun. Panoorin nyo yung sino ba yung nakasulat sa aklat ng ano ba yung nakasulat sa aklat ng buhay sa aking mga previous topics, no? Ano ba yung nakasulat sa aklat ng buhay? So habang ating sinusuri ang aklat ng mga gawa, ating kinikilala ang mga language, no, na ginamit sa mga talata. Napakahalaga na maunawaan natin ang mga salita na ginamit kung paano naligtas ang mga tao sa nakaraan, no? Kung paano sila naligtas sa nakaraan under the kingdom program. At kung paano tayo naligtas ngayon, kailangan na maintindihan natin, clear sa ating kaisipan yon. Under the dispensation of grace, no? Paano ba sila naligtas? Natutunan natin ang isang matapat na pag-aaral, no, sa salita ng Diyos ay sa pamamagitan ng makita natin yung progressive revelation, ano? Mayroong pagbabago, no? Mayroong pagbabago tuwing pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, ano? Mayroong pagbabago. Sa Acts chapter 13 verse 1, so mag-umpisa tayo, no? Now, babasahin na lang natin at konting tignan lang natin kung ano ba yung nakalagay doon, ano? So, ang tinitignan natin dito, kailan ba nagsimula, no? Nangaral si Apostol Pablo tungkol sa biyaya ng kaligtasan. At tignan natin kung ano ba yung ipinangangaral sa Acts chapter 13. Ito ba ay angkop doon sa ipinangangaral ni Pablo sa body of Christ, no? In verse 1, now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers, no, as Barnabas and Simeon, that was called Niger, and Lucius of Cyrene, and Manaen, no, which had been brought up with Herod the Tetrarch. And tama ba yung pronunciation ko? And Saul. Sa mga panahong iyon, ang mga mananampalatayang ito ay nagsitanggap ng mga kaloob. Remember that. Dahil sila ay mga, ang sabi niya, teachers and prophets, no? So, hindi ito ang paraan ng Diyos para sa body of Christ. Dahil ang mga kaloob na ito, ang mga tanda at kababalaghang o yung healing, no, speaking in tongues, no, ay natapos na during those days, no? When? Kailan? When the body of Christ ay nagsimula, no? Nagsimula ang body of Christ. Ang Biblia, hindi natin alam kung kailan niya tinukoy na definitely kung kailan nagsimula ang body of Christ. Walang sinasabi. Malalaman lang natin yon base sa pangangaral ni Apostol Pablo, no? That he preached the dispensation of the grace of God, no? So, verse 2, no? As they ministered to the Lord, Acts chapter 13 verse 2, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, separate me Barnabas, no, and Saul for the work whereunto I have called them. So, ano bang makikita natin dito? So, atin na natalakay ang maikling gawain, no? Yung sinasabi niya rito, yung for the work, no? Sila ay tinawag ng Holy Ghost, i-separate Barnabas and Saul upang sila ay mangaral sa mga Hudyo sa mga sinagoga, no? During those days. Tandaan natin, nang maligtas si Apostol Pablo,
Siya ay unang nangaral sa mga Hudyo. Basahin niyo yung Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to the Jew first. Ang sabi niya, to the Jew first. And then, to the Greek. So siya ay nangunang nangaral sa mga Hudyo, no? In verse 3, and when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. Verse 4, so they, being sent forth by the Holy Ghost, departed unto Seleucia, no? Seleucia. And from thence, they sailed to Cyprus. So, basahin na lang ninyo ulit yung Acts chapter 13, ano? Bibilisan lang natin, ano? So, verse 5, and when they were at Salamis, they preached the word. Take note, they preached the word of God. Sabi niya rito, no? In the synagogues. So sila ay nangaral sa mga sinagoga of the Jews. Itong si Barnabas at saka itong si Saul. And they had also John to their ministry. Ano ang pinangaral nila? That Christ is the Son of God. Ito yung pinangaral nila, no? Makikita mo sa Romans chapter 1 verses 1 to 4. Ang ipinangaral nila that Christ is the Son of God and declared or proved by the power of His resurrection. Ano? Yung Romans chapter 1 to 4. Ito yung ipinangaral nila sa mga Hudyo. Ito yung gospel of God. No? Mababasa ninyo doon. Ano? In verse 6, and when they had gone through the isles unto Paphos, they found a certain sorcerer, a false prophet, no? A Jew whose name was Bar-Jesus, which was with the deputy of the country, Sergius Paulus, a prudent man who called for Barnabas and Saul and desired to hear the word of God, no? Yon. Nagnanasa siya na marinig ang salita ng Diyos, ano? So, ngayon, kung ang taong ito, no? Kung ang taong ito ay nais niyang marinig ang salita ng Diyos, kasi sabi niya, and desire to hear the word of God. No? Nais niyang marinig, no? Ano sa palagay ninyo ngayon, no? Ito, kailangan medyo magkaroon din tayo ng ano, no? Ano sa palagay ninyo ang kanyang maririnig? Ano ang expectation ninyo sa nais niyang marinig ng taong ito na to hear the word of God? Naisip ba ninyo nasa isip ba natin ang kanyang maririnig? Ay ganito. Ito ba yung kanyang ipinangaral ni Pablo? Tignan ninyo. For by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, lest anyone should boast. Ito ba ang inaasahan mong marinig mula kay Pablo bilang apostol ng mga hentil sa katawan ni Kristo during those days? During those days na kausap niya itong deputy na ito na nais niyang marinig ang to hear the word of God? Ito ba yung... So, in verse 8, but Elymas, the sorcerer, no? foresaw his name by interpretation, no? withstood them seeking to turn away the deputy from the faith. No, gusto pa nilang, gusto nilang kailangan, no? Then Saul, who also called Paul, filled with the Holy Ghost, set his eyes on him. Anong sabi niya? Verse 10, and said, O full of subtlety and all mischief, sabi niya, thou child of the devil. Ito yung sinasabihan niya yung si Elymas, no? The sorcerer, no? Thou enemy of all righteousness, wilt thou not cease to pervert the right ways of the Lord? So, sinisiraan niya yung paraan tungo sa Diyos, no? And verse 11, and now behold, the hand of the Lord is upon thee, and thou shalt be blind. Ito, tingnan niyo ito, no? Not seeing the sun for a season. Mabubulag siya at hindi niya makikita itong panandalian, ano, ang araw, ano. And immediately there fell on him a mist and a darkness. Ano yung mist? Yung
alam ko tubig, no? Anyway, and darkness, no? And he went about seeking some to lead him by the hand. Then the deputy, yung deputy, no? When he saw what was done, ano sabi niya? Believe, being astonished at the doctrine of the Lord. So, itong deputy na ito, sa bahagi na ito ng Acts chapter 13, no? Tignan natin, some believe that the dispensation of grace ay nagsimula dito. Mayroon tayong maririnig na nangangaral. Anyway, and then, kasi tayo nag-aaral tayo, hindi ko naman sila sabing mali sila, no? Tayo ay nag-aaral. Meron tayong sariling pag-aaral sa salita ng Diyos. So, they believe that Acts chapter 13, doon nagsimula yung dispensation of grace of God, ano? Sa Acts chapter 13. Ang kanilang dahilan dito, pinalitan ang pangalan ni Saul sa pangalan ni Pablo. Ito yung isang dahilan, no? Actually, hindi pinalitan ng pangalan ni Pablo. Sa inyo, pinalitan ba ang pangalan ni Pablo? O ni Saul and to Paul? Ito yung alam natin, ano? Pero yung Acts chapter 13, ang kanilang position that the dispensation of the grace of God nagsimula doon, Acts chapter 13. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, no? In Genesis chapter 17 verse 5. Babasahin ko na lang sa inyo. Genesis 17 verse 5. Neither shall thy name anymore be called Abram. Ito si Abraham, no? But thy name shall be Abraham, for a father of many nations have I made thee. Ito, maliwanag na pinalitan ng Diyos ang pangalan ni Abraham, naging Abraham. Genesis chapter 17 verse 15. Yung kay Abraham 5. Ito naman 15, tignan natin. And God said unto Abraham, as for Sarai, thy wife, thou shalt not call her name Sarai, sabi niya, but Sarah shall her name be. O, pinalitan din siya, no? Ito ang mga pangalan sa bawat sa banal na kasulatan na malinaw ang kanilang mga pangalan ay pinalitan, ano? Tinitignan natin kasi ito dahil ang mga Acts 13 dispensationalists ang kanilang claim dahil dito sa Acts chapter 11 o 13, pinalitan ang pangalan ni Saul, no? Ginawang Pablo. Sa kanila. Pero hindi, makikita natin mamaya. Dahil marami pang mga pangalan na ating makikita sa Biblia na sila ay pinalitan. Hindi lamang si Abraham at saka si Sarah, si Jacob, di ba? So, tungkol naman kay Saul, siya ay tinawag ding Pablo. Hindi naman pinalitan. Tinawag din. Iba naman yun sa kanya. Ay hindi pinalitan ayon sa talatang Siyam, no? Basahin ko, no? Then Saul, who also is called Paul. Tayo kasi automatic bibigyan na natin ng kahulugan na pinalitan. Parang yung si Enoch inilipat, no? Sabihin natin pumunta na sa langit. Huwag nating ma-interrupt yung ating lesson, ano? So, who also is called Paul, filled with the Holy Ghost, set his eyes on him. The phrase who also called Paul, hindi ibig sabihin ang pangalan niya ay pinalitan, no? Hindi pinalitan yon. Hindi makatuwiran na sasabihin natin na si Pablo o si Saul ay pinalitan ng Diyos ang kanyang pangalan. Tinawag din, no? Pangalan din niya yon. Isa sa patunay ng mga Acts chapter 13 dispensationalists that the body of Christ ay nagsimula dito, no? So, ito pa ang kanilang claim. Acts 13:43. O sabayan ninyo ako, no? Verse 43. Now when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes, no, followed Paul and Barnabas. Dito, tignan ninyo rito. Followed Paul and Barnabas. Mayroon changes. Dati sa 13, ang nakauna dito, yung Barnabas and Paul. Nang tawagin sila ng Holy Spirit, ang sabi niya,
separate Barnabas and Paul. Dito, nagbago na naman, ano? Ito ang kanilang claim, no? Who speaking to them persuaded them to continue in the grace of God. Kung papansinin ninyo ang pangalan ni Pablo dito ay nauna ng binanggit kay Barnabas. At mayroon pa sa talatang 46 and 50. Basahin kong mabilis, no? Then Paul, 46, verse 46, then Paul and Barnabas waxed bold and said, it was necessary that the word of God should first have been spoken to you. But seeing ye put it from you and judge yourselves unworthy of everlasting life. So, lo, we turn to the Gentiles. In verse 50, but the Jews stirred up the devout and honorable women, no? And the chief men of the city, and raised persecution against. Kanino? Tignan ninyo, Paul and Barnabas, no? Nagbago na, no? And expelled them out of their cause. Ito ang kanilang dahilan, no? Dahil nagkaroon ng major change sa position ng kanilang pangalan. This is Acts 13 dispensationalist. Subalit, ang position ito, binanggit ko lang dahil nandun sa ating pag-aaral, no? Pero hindi ko sila andito paghamak dahil we are studying the Word of God, no? Kung ano yung nakikita natin, ayun na sabihin natin. Ako, ganito ako ngayon. Laging ganito ako. Hindi ko iniintindi kung tanggapin nila o hindi. Dahil yun ang kanilang naintindihan, ano? So, in Acts 14, pagdating sa Acts 14, muling bumalik sa dati, no? Muling bumalik sa dati. Ano yung muling bumalik sa dati? Yung dating Barnabas and Paul, verse 14, which when the apostles, verse 14 in chapter 14 of Acts, Barnabas and Paul heard of, they rent their clothes and ran in among the people, crying out. In Acts 15, verse 25, it seemed good unto us being assembled with one accord to send chosen men unto you with our beloved Barnabas and Paul. Kung ito ang pruweba ng mga Acts 13 dispensationalist, ay ang order of mentioning Barnabas and Paul, then Paul and Barnabas, hindi ito consistent. Ito yung nakikita ko, hindi yung consistent. Dapat kung nagbago, and the church, the body of Christ, is existing na yon nung pinalitan na yung position na pagkasulat ni Pablo and Barnabas or Barnabas to Paul, dapat tuloy-tuloy yon. Hindi ito tuloy-tuloy eh. Hindi ko nakikita dito ang katawan ni Kristo ay nagsimula sa Acts chapter 13. Hindi, no? Sapagkat ang ebanghelyong na ipangaral sa Acts chapter 13 ay hindi para sa body of Christ. Tandaan natin yun. Kahit paano natin usisahin pag-aralan yung Acts chapter 13, ang klase ng pangangaral ni Pablo, it is not about dispensation of the grace of God. For by grace are you saved through faith. Hindi ganun yun. Hindi sila sa ilalim ng biyaya. No? Romans 14 verse 5, yung pinaka-last phrase, let every man be fully persuaded in his own mind. Ito, no? Ito. Mayroon tayong sariling obligasyon na pumili sa idinidikta ng iyong konsensya. Mayroon tayong sariling conscience, no? Kung ano ba yung naririnig mo, yung ang paniniwalaan mo, mayroon tayong obligasyon doon. It is not my obligation, no? Ang aking obligation is to share the Word of God. And then you need to study it, no? Based in the Scripture. Hindi natin, no, mayroon kang pananaw sa sinasabi ng iyong Biblia. Hindi natin pwedeng ipilit ang pananaw natin sa pananaw ng iba. No? You have the right to choose and study the word of truth. Yun, no? Verse 11, and now behold, the hand of the Lord is upon thee, and thou shalt be blind. Bumalik na tayo sa Acts chapter 13, verse 11. And now behold, the hand of the Lord is upon thee, and thou shalt be blind. Ikaw ay mabubulag, not seeing the sun for a season, and immediately there fell on him a mist and a darkness,
And he went about seeking some to lead him by the hand. Ito si Elymas, yung sorcerer, no? Then the deputy, tingnan natin yung deputy, yung proconsul, no? When he saw what was done, nung makita niya yung pangyayari na nangyari kay Elymas, no? Parang paalos-pares nangyari kay Pablo, no? Siya nabulag temporarily, no? And siya ay nanampalataya, believe, no? Being astonished at the doctrine of the Lord. Yung doctrine na ipinangaral ni Pablo, of course. So, tingnan natin dito ang isang proconsul, deputy, no? Siya ay nanampalataya. Ngayon, ano ang kanyang sinampalatayanan sa mga talatang ito na ating nabasa, no? Sa ating mga nabasa, ano ba yung sinampalatayanan niya? Ayon sa verse 11, siya ay nanampalataya dahil sa kanyang nasaksihang mga pangyayari, no? Pagkatapos sinabi ni Pablo kay Elymas, no? Siya ay nabulag ng pansamantala at hindi makita ang araw. Nahulog sa kanya ang isang ulap at kadiliman, no? Same as water, no? Mist, water, no? Kanina yung nabanggit kanina. At nang gilalas sa aral ng Panginoon. He was astonished. Ang pangangaral ni Pablo sa kanila ay mayroong kakibat o kalakip na sign and wonders, no? Sa pangangaral ni Paul during those days. But tandaan natin, hindi pa doon ipinahayag ng ating Panginoong Hesus yung mystery o yung program mystery program, no? Ibig sabihin, yung biyaya ng kaligtasan ng Diyos during those time, no? Yung prevailing condition that time na si Pablo ay nangangaral na isinugo ng Holy Spirit with Barnabas to para gawin nila yung trabahong ipinagagawa ng Holy Spirit to preach the gospel of God. Wala pa yung dispensation of the grace of God. Wala pa yung pangangaral niya yung tayo ay maliligtas ayon sa biyaya. Sa panahon na yon, there are signs and wonders na hinahanap ng mga Jewish people, no? Kaya nang nakita na itong proconsul o itong deputy, yung mga miracles na yon na siya ay nabulag, at pagdakay after ilang araw lang, pati yung araw hindi niya nakikita, siya ay muli nanumbalik, ano, sa dati. No? Hindi yun ang ebanghelyo para sa atin. No? Verse 13, now when Paul and his company loosed from Paphos, they came to Perga in Pamphylia, and John, departing from them, returned to Jerusalem. Verse 14, but when they departed from Perga, they came to Antioch in Pisidia, and went into the synagogue on the Sabbath day, and sat down. Bakit sila pupunta sa sinagoga? Si Pablo and Barnabas. Ito ang kanilang trabaho na ibinigay ng Santong Espiritu in this chapter, no? Verse 2, no? Acts chapter 13 verse 2, no? Siniperate sila for this specific work. Para malalo nyo maintindihan yung sa previous lesson natin, pwede nyo pakinggan, ano? Ito ang trabaho na ibinigay ng Santong Espiritu sa kanila nang sila ay hiniwalay, ano, sa karamihan, ano? Verse 15, and after the reading of the law and the prophets, the rulers of the synagogue sent unto them, saying, ye men and brethren, if you have any word of exhortation for the people, say on, sabi niya. At tumayo ito si Pablo, and beckoning with his hand said. So, kinawayan sila, men of Israel, take note, no? And ye that fear God. Dalawa yon, ano? Gibogens, sabi niya. Ngayon, sino ba ang mga taong ito na may takot sa Diyos? Tignan natin sa ibang talata, the same book. In Acts chapter 10 verses 1 and 2. Ito yung si Cornelio, no? There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian band. Verse 2, and devout men
And take note, and one that feared God with all his house. Ito yung mga Gentiles people, no? We gave much alms to the people. So itong taong mga ito yung mga tao, the little flock na nasama sa little flock. Though they are Gentiles people, hindi naman sila nakarinig ng ebanghelyo ng dispensation of the grace of God, yung biyaya ng kaligtasan. Ang naipangaral sa kanila yung kingdom program na may kalakip na gawa, no? So sila ay nasa sinagoga that time, no? And prayed to God. Now, ayon sa Acts chapter 13, dito makikita ang unang sermon ni Pablo sa umpisa ng kanyang ministeryo. In this chapter, no? 17. The God of these people of Israel chose our fathers and exalted the people when they dwelt as strangers in the land of Egypt, and with an high arm brought he them out of it. Nagsimulang isinaysay ni Pablo dito ang pagkatawag ng bansang Israel at ang kanilang pamamalagi sa Ehipto, no, hanggang sa sila ay ilabas mula sa lugar na yon. So, in verse 18, and about that time of 40 years suffered he their manners in the wilderness. Na sila ay makalabas, sila ay naglakbay papuntang Kanaan, no? Subalit bago sila nakarating, paikot-ikot sila, no, sa ilang for 40 years, no? Isipin niyo, kalapit lang nung Egypt dun sa Kanaan, no? Umabot sila ng 40 years dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Sila ay matigas ang ulo, no? Actually, ang Israel 3% lang ang mga naniniwala sa ating Panginoong Yesus, no? So, and when he had destroyed 7 nations in the land of Canaan. So, nung nakarating sila sa Kanaan, yan yung Kanaan na yan, yun ang lugar ng Israel and Palestine, no? He divided their land to them by lot. So, dinivide nila. And after that, he gave unto them judges about the space of 450 years until Samuel the prophet, no? Naghati-hati ang mga anak ni Jacob, Israel, no? At binigyan sila ng mga hukom, di ba? Mga judges, no? Sa loob ng 450 years hanggang sa mga propeta, no? Verse 21, and afterward they desired a king. So pagkatapos nun, naghingi sila ng hari. Dito pagpapakita na ayaw nilang maghari ang Diyos sa kanila, no? And God gave unto them Saul, the son of Cis, a man of the tribe of Benjamin, by the space of 40 years. Nagnais sila ng isang hari at binigay sa kanila si King Saul. And verse 22, tignan natin, and when he had removed him, nang siya ay mamatay, no? He raised up unto them David to be their king, to whom also he gave their testimony. And I said, oh no, ibig kong sabihin namatay, nung siya ay alisin pala, nang siya ay alisin. Di pa siya namatay, nag-ari na si David, no? Sorry. Which shall fulfill all my will, sabi niya. Si David ang pumalit kay Saul at kay David, magmumula ang ipinangakong hari sa bansang Israel. 23. Of this man's seed had God according to his promise, raised unto Israel a Savior, Jesus, no? Verse 24, when John had first preached before this coming, the baptism of repentance to all the people of Israel. Verse 25, and as John fulfilled his course, he said, whom think ye that I am? I am not he, but behold, there cometh one after me, whose shoes of his feet I am not worthy to loose. Ito yung seksena na sinasabi ni Pablo dito, yung ikinukwento na yung mga pangyayari na nung nag-meet si Jesus Christ and John the Baptist, no? Sabi ni John the Baptist, hindi ako nararapat na magtaliman ng kanyang tali ng kanyang nung kanyang isinusuot, no? So, and 26, ito siya, no? Men and brethren, children of the stock of Abraham, and whosoever among you feareth God, no? To you is the word of this salvation sent. Eto, tignan natin. To you is the word of this salvation sent. Ang tanong ko, ano ba ang kaligtasan na sinabi ni Apostol Pablo dito? Acts 13 tayo, ano ba?
Ano ba ang kaligtasan na sinasabi ni Pablo dito? Ito ang kaligtasan na ipinadala para sa bansang Israel. Tingnan ninyo, salvation sent. To you is the word of the salvation sent sa Israel. Dahil, no, at hindi ito ang ebanghelyo, no, na para sa atin. Hindi yun ang ebanghelyo sa atin. Hindi ito ebanghelyo para sa body of Christ dahil sa biyaya, ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, no? Hindi sa gawa para hindi magmapuri, no? Ang sino man sa atin, ano? So, tayo ay naligtas dahil sa biyaya, hindi sa ating mga mabuting gawa. But these people, kung isisahin ninyo yung Acts chapter 13, kailangan silang gumawa, no? Ang katulad ng mensaheng ito ay ang ipinangaral ni Jesus. Ang sino mang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ang mga mananampalataya sa kanila, sa mensaheng ito ay pinagtitibay nito, no, that Jesus is the Christ sa bansang Israel, no. So kaya ang kaligtasang naipangaral sa talatang 26, take note. Ang naipangaral sa talatang 26, that Jesus Christ is the Messiah of Israel. Siya ang Mesiyas sa Israel. Verse 27, for they that dwell at Jerusalem and their rulers, because they knew him not. Hindi siya nakilala bilang Mesaya ng kanyang bayan. Ano? Hindi siya tinanggap bilang kanilang Mesiyas. Nor yet the voices of the prophets, which are read every Sabbath day, they have fulfilled them in condemning him. So, bagkut siya ay kinondemn siya, no? In verse 28, and though they found no cause of death in him, dahil wala silang makita na dungis sa kanya, no, na siya ay papatay, no, o kasalanan, no, yet desired they Pilate that he should be slain. So pinilit si Pilate, Pilato na patayin siya, no, ipako sa krus, no? Verse 29, and when they had fulfilled all that was written of him, they took him down from the tree. Na after na siya namatay, binaba siya, and laid him in a sepulcher. At inilibing siya ang ating Panginoong Jesus. Verse 30, but God raised him from the dead. Ito, binuhay siyang muli. Siya ay nabuhay na muli. Now, sa talatang ito, si Pablo ay nangaral siya tungkol sa gospel of God. No? Tandaan natin, the gospel of God is the Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. Tandaan natin to. Ang konsepto ng gospel of God na ipinangaral sa kanila during this short work sa kanilang dalawa ni Barnabas nang sila ay hiniwalay ng Santong Espiritu sa talatang chapter 2 ng Acts chapter 13 ay ang si Kristo ang anak ng Diyos, no? Ito yung pinangaral sa kanila, that Christ is the Son of God, at pinatunayan ito ng kanyang muling pagkabuhay, no? 31, and he was seen many days of them which came up with him from Galilee to Jerusalem, who are his witnesses unto the people. Ang tinutukoy ng mga tao dito, people, ito ay ang bansang Israel. 32, and we declared unto you glad tidings, no? Ang salitang glad tidings, it always refer to nation of Israel. Israel. Yung glad tidings ngayon, minsan hindi narinig na pangangaral sa bansang Israel. Hindi ito iminensyon, ano? Sa body of Christ. And it has implication to their gospel of salvation. Itong glad tidings na ito, mayroong kaugnayan ito sa kanilang ebanghelyo ng kanilang kaligtasan at hindi ito magbabago, no? How that the promise which was made unto the fathers. 33, God hath fulfilled the same unto us, their children, ano? Pansinin natin ito, si Pablo ay nangungusap sa kanyang mga kababayan. Siya nangungusap sa kanyang mga kababayan. Kung sakaling sa mga panahon na yon, take note, tinanggap na niya ang kapahayagan tungkol sa mystery. Tandaan natin yung mystery, inuulit ko para naintindihan natin.
there is a division between the kingdom program and the mystery program. Tandaan natin, yung mystery program, ito yung secret in God o hidden God na hindi ito in-reveal kanino man, but ng time na nalaligtas si Pablo, ito ay in-reveal sa kanya for the first time, no? This mystery. Ano ba itong mystery na to? Ang mystery nito, ito yung fellowship o actually this is the dispensation of the grace of God. But meron siyang dinefine niya doon that the mystery is the mystery of fellowship in the same body, which is the fellowship of the Jews and believing Gentiles. Ito yung sinasabi lang in the same body, which is the body of Christ. Nasa Ephesians chapter 3, no? Para binigyan ko lang ng konting emphasis, ano? So, katulad ng ating natutunan tungkol sa misteryong ito, bakit sinabi ni Pablo, no? God had fulfilled the same unto us, dear children. In that He had raised up Jesus again, as it is also written in the second Psalm, no? Thou art my son, this day have I begotten thee. Tandaan natin, this is the short war. Ito yung maikling gaway na ibinigay ng Santong Espiritu sa dalawang ito, kay Saul at kay Pablo, no? O kay Barnabas, ano? Itong short work na to preach in the synagogue, no? That Christ is the Son of God, declared by the power of His resurrection, and this is the gospel of God. Ito yung ebanghelyo ng Diyos. Verse 34, and as concerning that He raised Him up from the dead, now no more to return to corruption, He said unto this wise, I will give you the sure mercies of David. To be honest, is this the kind of gospel na ating tinanggap? Hindi ito ang ipinangaral ni Pablo sa atin, no? Tayong miyembro sa katawan ni Kristo, hindi natin kailangan the sure mercies of David. Hindi ito pinangaral sa atin. Ang ating tinanggap sa ating Panginoon ay ang kanyang pure grace, no? Grace. Purong biyaya, no? So, itong mercies of David, hindi yon, no? 35, wherefore he said also in another psalm, no? Thou shalt not suffer thine Holy One to see corruption. 36, for David, after he had served his own generation by the will of God, fell on sleep and was laid unto his fathers, and saw corruption. 37, but he whom God raised again saw no corruption. Ito, tignan natin yung 38. But it known unto you, therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you. Is preached unto you. Sino ba ang mga kausap ni Pablo dito? Siya ay nangusap sa mga Hudyo, no, na nasa sinagoga. Ang mga taong may takot sa Diyos who became proselytes, no? Paul preached unto them the forgiveness of sin. Yung pag nakita niyo pag narinig niyo yung salitang proselytes, ito yung mga believing Gentiles na naging bahagi ng Church of God, yung mga munting kawan, no? Sila ay naging Judaizers, no? Na proselytes sila, pero sumampalataya sila and they became part of the Church of God, no? Now, verse 39, and by him all that believe are justified from all things, no? From which you could not be justified by the law of Moses. Ano to? Bakit hindi, sabi niya, which you could not be justified by the law of Moses. Ang dahilan kung bakit hindi kayang gawing ganap ng kautusan ni Moses, no? Bakit hindi even to us, no? Sa kanila, bakit hindi kayang gawin na maging ganap sila ng kautusan? Kahit tuparin nila yung kautusan, actually hindi nila kayang tuparin, no? Sapagkat ang dugo ng toro at tupa ay may alaala, no? Na alaala na gawa ng kasalanan. Bawat taon, no? Sa Hebrew, basahin na lang sa Hebrew chapter 10. Ang justification na ito in verse 39, take note, ano?
Hindi ito ang justification para sa atin. Yung justification there, hindi sa atin. Sa verse 39. Na pagkatapos na tayo ay pinawalang sala, after na tayo ay pinawalang sala, we are declared righteous, no? Because of the imputed righteousness of Jesus Christ. Pag nanampalataya sa ating Panginoong Yesus, yung righteousness ng ating Panginoong Yesus, yun ang nakikita na ngayon ng Diyos sa atin. That is the imputed righteousness of Jesus Christ, no? Sa nakaraan, ating tinalakay those necessary things. Naalala ninyo sa itong Acts chapter 13, tinalakay din natin nakaraan. It is only just a reviewing o continuation, no? Tinalakay natin yung those necessary things, no? Kung inyong natatandaan, no? Ito yung abstaining from blood, things strangled, things offered to idols. Ang mga bagay na iyon ay kalakip sa kautusan. Habang ginagawa nila ang mga bagay na ito, makakabuti sa kanila. This, ano yon? This justification here in Acts chapter 13 ay katulad ng justification sa James chapter 2 verse 21. Huwag kong iiwanan yung binasa ko na yung Church of God, yung mga believing Gentiles na naging part of the body Church of God, at saka yung mga yung believing Jews na ang tawag sa kanila ay munting kawan, sila ay naging bahagi ng Church of God. Ang tawag sa kanila Church of God. Itong mga taong ito, nang mangaral si Apostol Pablo sa Acts chapter 13 verse 39, meron silang kalakip na dapat gawin. Meron silang, dahil sa kanilang pananampalataya, no? Meron silang dapat iwasan, ano? Dahil sila ay nasa ilalim ng kautusan, ano? Abstaining from blood, iulitin ko lang, no? Yung things strangled, things offered to idols, ang lahat na ito is under the law, sa ilalim ng kautusan. Ang kaparehas ng chapter 13, yung justification dito ay katulad dun sa James chapter 2 verse 21. Was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? So, ang justification ni Abraham nang siya ay tumalima sa Diyos at by faith inoffer niya si Isaac. That is the act of faith. Yun ang gawa ng pananampalataya, no? So, inoffer niya ang kanyang anak, no? Matatandaan ba ninyo yung sa ating mga topic na mga ilang linggo na rin, ano? Yung Romans chapter 3 verse 30, yung about the justification to the circumcision and uncircumcision. Basahin ko sa inyo yung Romans chapter 3 verse 30. 3 verse 30, Romans, no? Seeing it is one God, which shall justify the circumcision by faith. Yung mga circumcision, which is Jewish people, they will justify by faith, no? And uncircumcision through faith. So magkaiba yun, ano? Kapag sinabi nating justification by faith, required works. Ito yung sa bansang Israel, no? Which under the law. Kapag sinabi natin justification through faith, yung Ephesians chapter 2 verse 8, not required works, dahil ang required na works dito ay ginawa na ng ating Panginoong Yesus. Remember that, no? Kaya nga mayroon tayong by faith of Jesus Christ. Yung by faith of Jesus Christ, ito yung ginawa ng ating Panginoong Jesus nang siya ay pinako dun sa krus. Ito yung pagpapakita, yung faithfulness ng ating Panginoong Jesus, no? 24, ganito yung justification sa kanila. You see then how that by works, see, by works, man is justified and not by faith only. Ngayon, pag you are not rightly dividing the word of truth, kukunin mo ito, you are trying to superimpose sa body of Christ. Hindi ganun ang rightly dividing the word of truth. Sinasabi niya ito sa bansang Israel, to the 12 tribes scattered abroad, no?
12 tribes of Israel. Si James, ang kanyang kausap dito, yung 12 tribes of Israel. Tandaan, remember, pag kinuha ng Panginoong Yesus ang kanyang body, magsisimula na yung tribulation period. Magsisimula na yung ages to come. Yung salitang but now, nang ihahayag ng ating Panginoong Yesus sa kanya, yung body of Christ, it will end. Pagdating ng ating Panginoong Yesus, kukunin niya yung body of Christ, matatapos na yung but now at magsisimula na yung ages to come. From the 7 years tribulation until the millennial, until the fullness of time. Yun ang dispensation, ano? So in verse 24, you see then how that by works a man justified and not by faith only. So yun, no? So from Hebrew to Revelation, it is a prophetic books written to Israel, no? Sa mga Jewish people. So likewise, ito rin na sinabi ni James na ito yung alam ni Pablo during those days na kanyang pangangaral sa bansang Israel, no? Likewise also was not Rahab the harlot justified by works? So no, na-justified siya by works. That by faith only, no? Ang kanyang faith ni Rahab justified by works. Hindi tayo. Our faith is faith alone. Na-justified tayo through faith by the faith of Jesus Christ, no? Yung by faith, by the faith, ibig sabihin may ginawa ang ating Panginoong Yesus. So pagka by faith, you need to do something to validate, no? Yung ang inyong pananampalataya. So you need to do something, no? Yun ang ibig sabihin nun. Kaya ang justification here kay Rahab ay mayroong kalakip na gawa, no? 40, beware therefore lest that come upon you which is spoken of in the prophets. Verse 41, behold, ye despise us and wonder and perish, for I work a work in your days, a work which ye shall in no wise believe, that a man declared it unto you. Ito yung gawain na sinasabi ko sa iyo in verse 2 na binigay sa dalawang mananampalataya, no, apostol, no, si Pablo at saka si Barnabas, no. In verse 42, and when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles besought that these words might be preached to the next Sabbath. Verse 43, now when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. Continue in the grace of God. Ang biyayang ito ay hindi tinutukoy dito ang dispensation of the grace of God. Never na si Pablo ay nangaral ng biyaya ng kaligtasan, no? Biyaya ng kaligtasan. Ito yung grace na ever since nakikita natin sa Diyos. Even in the time of Noah, he found grace in the sight of God. Until Revelation, no? Makikita pa rin natin yung biyaya ng Diyos. Ang tinutukoy natin dito, yung hindi pa ito yung dispensation of the grace of God. If you continue to read the rest, verses 44 to 52 of this chapter, no, I conclude. Personally ako, no, hindi ko naman sinasabi sa inyo, no, you can search. At sa mga makakarinig pa sa mensaheng ito, no, I conclude, and ang Acts chapter 13, na that this chapter claimed by others, people, na this is the dispensation, Acts 13, dispensation of the grace of God, dito nagsimula. Sa akin, hindi ko nakikita, no, ng ganito, no. Tandaan lamang natin, kapatid, sa pagbukas natin sa ating banal na kasulatan, especially sa bahagi dito ng iyong Biblia, no, sa aklat ng mga gawa, si Pablo ay nangaral ng ebanghelyo para sa kingdom program. Pag sinabi natin kingdom program, to the Jew first, which is the gospel of God. Ito yung mixing, pag sinabi natin gospel of God, para recap, iyon that Jesus Christ is the Son of God, declared
the power of His resurrection. Declared by His power of His resurrection. Hindi ganito yung pangangaral sa atin ni Apostol Pablo. No? Ang ipinangaral sa kanila, yung gospel of God, that Jesus Christ is the Son of God, declaring or proving by the power of His resurrection, no, ng ating Panginoon. Yun ang pangaral ni Pablo. Ito ang maiksing panahon lamang. Nangyari during the transition period. Transition period. Natapos na yun. Ano? Tinawag din ito ni Pablo, take note, the dispensation of the gospel. No? Dispensation of the gospel. But this is a short time, no? Short period. No? Sa 1 Corinthians chapter 9, verse 17. No? Tinawag din ito na dispensation of the gospel. Now, ang ebanghelyong ito, tinanggap para sa katawan ni Kristo ay ang biyaya ng kaligtasan. Ano? O ang tinanggap nating ebanghelyo kay Pablo ay biyaya ng kaligtasan. No? For by grace are you saved through faith, and that is not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ito ang ating kaligtasan na ating tinanggap kay Pablo. Naligtas tayo dahil lamang sa biyaya. Hindi sa ating mga mabubuting gawa, no? Kaya tayo maliligtas, no? So, hindi tayo pwedeng magmayabang, ano? Ang ating ebanghelyo ngayon ay ang kamatayan, ano? Pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Kahit sino man, kahit sinong makarinig nito, kahit ano bang nasaan ka man, kahit anong nationality, pag narinig itong death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ at siya ay nanampalataya, that moment, siya ay maliligtas, no? Tandaan, ang Diyos ay hindi magbabago at ang kanyang pangako kailanman ay hindi magbabago. So, sana nagkaroon tayo ng kahit papano sa ating pag-aaral ngayon sa Book of Acts, in Acts chapter 13, ay personally ako, hindi ko pa nakikita during those days na nangaral si Pablo, ay nandoon na yung body of Christ. Tandaan natin, yung body of Christ, it was revealed first to Paul, and then doon pa lang ipinahayag ang mga instruction para sa body of Christ at kung paano mangaral tungkol sa katawan ni Kristo for both Jews and Gentiles. No? So, I hope basahin ninyo yung pakinggan ninyo yung mga previous lessons tungkol dito, no? Ilang beses na akong, it is a series, no? So sinisikap kong gawin yung isang topic about the God's timeline para hindi tayo makita natin, ano, as a whole, from Genesis to the fullness of time, from creation to the fullness of time, yung God's timeline, no? Para hindi tayo malito, no, sa ating pag-aaral. Kung wala tayong ganong sistema, madali tayong malito, no, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos na may tamang paghati. So, let me close in prayer. Lord, maraming salamat sa oras na ito, sa inyong pagbibigay sa amin ng oras upang mag-aaral kami sa inyong mga salita. Alam ko na maraming mga simbahan ngayon na sila ay worshiping Lord at alam ko po na ang iyong mga salita ay pinangangaral sa mga pulpito. I pray God na lahat po kami na mga mananampalataya, buksan po ang aming mga kaisipan upang maunawahan namin ang iyong mga salita. Marami ding salamat po sa kaligtasan na ipinagkaloob po sa amin na kami ay naligtas dahil doon sa iyong biyaya na ikaw ay namatay, inilibing, subalit ikaw ay muling nabuhay. At ito po ang aming pag-asa. Ito po ang aming bottom line sa aming mga mananampalataya. At marami ding salamat po sa mga kapatid na aking nakasama ngayon. Lord, I pray na pagpalain po ninyo sila, Panginoon. At alam ko po, Lord, alam nyo, Lord, kung ano po ang kanilang mga pangangailangan sa kanilang buhay, sa kanilang spiritual, sa kanilang katatayuan, sa kanilang mga physical. I pray, O God, na ikaw po ang magpala at magbigay ng mga kasagutan sa aming kanya-kanyang panalangin sa aming mga buhay. Bless po ninyo yung kanilang mga pamilya. At dalayan ko rin po ang programang ito ay bigyan niyo po ang inyong lingkod ng
karunungan at katyagaan na ito ay magpapatuloy sa programang ito. Sapagkat ito po ang aking hiling na may pagpapasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat mga kapatid, at bago kayo umalis, nais kong pasalamatan si Kada, no, si Brother Amado Paras, no. Maraming salamat tol, lagi kitang nakikita, no. Ganon din si Brother James, kumusta, and to the family. Maraming salamat sa iyo sa pagsama mo sa akin at itong aking mahal ang aking First Lady si Sister Mency. And of course, ang ating kapatid si Joe, no, Rica Prente po yung aking nakasama hindi ko na nakasama pero magkasama kami before sa church, no, sa Grace Baptist Church, no, sa Christian Baptist Church, sorry, sa may malapit sa Kapitolyo. At maraming salamat at to God be the glory po. At bye for now, and I hope we will see you next time, no, sa ating pag-aaral. Pag-pray po ninyo rin ako, okay?